Tahimik ang umaga sa baryo ng San Sebastian. Maliban na lamang sa kalansing ng sidecar ni Mang Bert na binabayo ng alon ng hangin habang minamaneho niya ito sa makipot na daan. Si Mang Bert, 52 taong gulang. Isang amang pilit na kinakaya ang bigat ng mundo. Mula nang bawian ng buhay ang kanyang asawa dahil sa isang aksidente 3 taon na ang nakakalipas. Noon, may katulong siya sa pag-aalaga ng mga bata. May kasama siyang ngumingiti sa hirap. Pero ngayon, mag-isa na lamang siyang nagsusumikap. Mapapansin sa mukha ni Mang Bert ang malalim na bakas ng pagod. May mga linyang parang guhit ng bawat araw na siya'y lumalaban para mabuhay. Ngunit sa kabila nito, may lambing sa kanyang mga mata tuwing nakikita niya ang kanyang mga anak. Si Aliana, 9 taong gulang, at si Louie, 7 taong gulang. Parehong nasa elementary na. Magkapatid na sabik matuto, kulang sa gamit sa eskwela, pero puno ng pangarap. Si Aliana ay mas advanced ang pag-iisip. Tahimik siyang bata, hindi pala salita, lagi lamang nakamasid. Ramdam niya ang bawat pagod ng kanyang ama. Kahit bata pa, marunong na siyang tumulong. Nag-aayos ng kanilang munting bahay, nagluluto ng kanin kapag gabi, at nag-aalaga kay Louie. Sa murang edad, ay natutunan na niyang maging matatag. Samantala, si Louie ay mas masiyahin. Madaling mapagod at mabilis magreklamo kapag gutom. Madalas siyang magtanong kung may ulam na o kung may pera pa ba sila. Pero mahal na mahal niya ang kanyang ate at ang kanyang ama. Ang pamamasada ng sidecar ang pangunahing hanap buhay ni Mang Bert. Sa isang araw ng biyahe, minsan ay 300 piso ang kanyang nauuwi. 400 naman kapag sinuwerte. Ngunit sa baryong iyon, bihira ang pasahero, lalo na kapag hindi araw ng palengke o kapag umuulan. Ang kinikita niya ay pinagkakasya niya para sa bigas at ulam. Ulam na madalas ay sardinas o instant noodles at baon ng mga bata na kung minsan ay tagsa 10 piso o 20 lang. Gabi-gabi bago matulog, tinitignan ni Aliana ang kanyang notebook na halos maubos na ang pahina. At pati na rin ang lapis niyang halos kasing ikli ng kanyang hintuturo. Sabay nilang naririnig ni Louie ang pag-ubo ng ama sa labas habang nililinis nito ang sidecar. At sa bawat gabing iyon, nararamdaman nila ang bigat ng pagsisikap ni Mang Bert. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, tinapay na may kaunting palaman at mainit na tubig na parang kape. Napagpasya ni Mang Bert ang isang bagay. "Mga anak," mahina niyang sabi, "pupunta tayo sa fiesta sa kabilang bayan." Namilog ang mga mata ni Louie. "Fiesta po, tay? May pagkain po doon?" Gumiti si Aliana kahit alam niyang kapos sila. "Papa, hindi po ba magastos?" Umiling si Mang Bert. "Nandoon ang pinsan kong si Soledad. May kaya sila sa buhay. Baka sakaling makalibre tayo ng pagkain ngayon. Kahit isang araw lang nabusog kayo, anak." Hindi man sinabi, pero ramdam ni Aliana ang pag-aalala ng ama. Ngunit ramdam niya rin ang pagnanais nitong mapasaya sila. Kaya't ngumiti siya. "Sige po, tay. Excited na po kami." At bago sila lumabas ng bahay, tumingala si Mang Bert sa langit. Nagdasal ng tahimik. "Kahit minsan lang, Panginoon, sana po ay maging masaya ang mga anak ko ngayon." Hindi niya alam na ang pag-asang iyon ang siyang magiging simula ng isang masakit, ngunit makabulo ang kabanata sa kanilang buhay. Ang araw na magtutulak sa kanyang mga anak tungo sa matinding pangarap. Masigla ang paligid ng tumapak sa karatig bayan sina Mang Bert at pati na rin ang mga bata. May banderitas sa bawat poste. Maingay ang tugtog mula sa plaza.
at amoy na amoy ang mga inadobong manok, menudo at pansit mula sa bahay-bahay. Palibhas ay araw ng piyesta, tila mas masarap ang hangin, lalo na para kay Louie na matagal nang hindi nakakakain ng espesyal na ulam. Tay, ang bango po. Nakakagutom po. Halos mapalunok si Louie habang hawak ang laylayan ng damit ng kanyang ama. Habang naglalakad, halata sa damit nila ang pagkakaiba nila sa karamihan ng mga nasa piyesta. Si Aliana ay nakaunat na palda at lumang blouse na hiniram lang sa kapitbahay. Si Louie naman ay naka-t-shirt na may butas sa tagiliran. At si Mang Bert ay nakasapatos na may punit sa gilid. Ngunit kahit ganoon, umaasa silang tatanggapin sila ni Aling Soledad nang merong respeto at pagmamahal, lalo na't ito'y kanilang kamag-anak. Pagdating sa malaking bahay na kulay beige na may malawak na gate, agad nilang narinig ang tawanan at pingganang nagsasalpukan sa loob. Sa dami ng sasakyang nakaparada sa labas, SUV, van, at kotseng bago, halata ang yaman ng pamilya ni Soledad. Nag-doorbell si Mang Bert sa gate. Lumabas ang kasambahay at sandaling tinitigan sila mula ulo hanggang sa paa, bago tumalikod para tawagin si Soledad. Mula sa malayo, nakita nilang abala ito sa pagtanggap ng mga bisita. Maya-maya'y tinignan sila nito at kumaway ng sandali lang, habang kausap ang isang babaeng nakamamahaling alahas. Napangiti si Mang Bert. Kahit sandali lang, ramdam niyang napansin sila. Pinaupo sila sa gilid ng beranda, sa pinakamaliit na bangkong kahoy. Lumipas ang 10 minuto, 20, hanggang sa 30 minuto. Papa? Bulong ni Aliana habang pinagmamasdan ng mga taong dumarating. Bakit po yung bagong dating pinapapasok na po kaagad? Pero tayo po hindi. Hindi kaagad nakaimik si Mang Bert. Pinilit niyang ngumiti. Marami kasing tao, anak. May inaasikaso lang. Tay, tumutunog na po yung tiyan ko. Reklamo ni Louie habang hawak ang tiyan. Magsasalita pa lamang si Mang Bert para sagutin ang kanyang anak nang lumapit ang isa sa mga kasambahay. Pasensya na po. Sabi po ni Ma'am Soledad, naubusan na raw po ng pagkain. Pantay na lang daw po ulit. Napayuko si Aliana. Nakagat niya ang labi niya para hindi maiyak. Si Louie naman ay nagreklamo. Tay, bakit sila may pagkain pa at ang dami pong handa sa mesa? Tumingin si Mang Bert sa loob. Nakita niyang walang katapusang trace ang pagkain na inilalabas para sa mga bisitang mayayaman. Naroon si Soledad, tuwang-tuwa. Hawak ang basong mamahalin. Hindi man lamang muli lumingon sa kanila. Doon niya naramdaman ang kirot. Hindi dahil gutom siya, kung hindi dahil nakikita niya ang pagkalito at sakit sa mga mata ng kanyang mga anak. Tumayo siya at hinawakan ang kamay nila. Tara mga anak, umuwi na lang tayo. Pero tay, hindi pa po tayo kumakain. Mahinang sabi ni Louie. Nilunok ni Mang Bert ang bigat sa kanyang lalamunan. Pasensya na. Maraming bisita ang tiyahin nyo. Hindi niya tayo maasikaso. Alam ni Aliana na hindi yon ang totoong dahilan. Alam niyang hindi sila gusto roon. Hindi sila welcome. At sa sandaling iyon, nangako siya sa kanyang sarili. Hindi na kami babalik sa lugar na hindi kami tinatanggap. Hindi na ako papayag na makita ang papa kong nahihiya. Mag-aaral akong mabuti at aangat kami. Habang papaalis sila, nangilid ang luha ni Mang Bert, hindi dahil sa gutom, kung hindi dahil sa hiya at sakit. Tahimik ang biyahe pa uwi. Wala ni isang salita ang maririnig kung hindi ang mahinang ugong ng sidecar at ang paminsang-minsang hikbi ni Louie na pinipilit itago. Si Mang Bert ay nakatingin sa daan, pinupunasan ang kanyang mga matang nagbabanta ng pumatak at pati na rin ang kanyang pawis. Nilakasan na lamang niya ang kanyang loob hindi para sa sarili, kung hindi para sa 2 batang umaasa lamang sa kanya.
Pagdating nila sa bahay, agad silang nagpihis. Naghain si Mang Bert ng natitirang biskwit at isang dilatang sardinas. Para naman kahit papaano ay mapawi ang gutom ng mga bata. "Pasensya na mga anak ha," mahinang sabi niya habang iniinit ang sardinas. "Sobrang dami lang siguro ng tahaw kanina, kaya hindi tayo naasikaso." Nakayuko si Louie habang sinusubo ang piraso ng tinapay. Tay, masakit po yung tiyan ko. Ramdam ni Mang Bert ang kirot sa kanyang dibdib. Nilingon niya si Aliana na nakalapat lang ang tingin sa pinggan. Tahimik, parang may malalim na iniisip. "Aliana, anak, kumain ka na muna," lambing ni Mang Bert. Ngunit hindi tumugon ang bata. Tumingin lamang ito sa kanyang ama. Sa mga kamay nitong may kalyo, sa pawis na hindi natutuyo sa noo, at sa ngiting pilit na itinatago ang pagod at hiya. Tay, Simulang sabi ni Aliana. Mahina ang boses ngunit puno ng bigat. hindi po totoo yung sinasabi nila. Hindi po talaga sila naubusan ng pagkain. Napatingin si Mang Bert sa anak. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isagot. Ang totoo po, hindi po nila tayo gusto doon. Dagdag ni Aliana, halos pabulong. Kasi mahirap lang po tayo. Hindi nakapagsalita si Mang Bert. Umupo siya. Pilit na pinipigilan ng luhang gustong bumagsak. Lumapit si Aliana at hinawakan ng magaspang na kamay ng ama. Tay, hindi ko po makakalimutan ang nangyaring yun. Hindi ko po makakalimutan yung gutom ni Louie, yung nahiya ka, at yung parang wala tayong halaga roon. Dalaglag ang tingin ni Bert. "Anak, pasensya ka na ha. Hindi ko kayo napasaya." Umiling si Aliana. Hindi niyo po kasalanan, Tay. Wala po kayong kasalanan. Hindi po kayo dapat na mahiya at hindi po dapat kayo humingi ng tawad. Mas mabuti pa po kayong tao kaysa sa kanila. At doon, unti-unting pumatak ang luha sa mga mata ni Mang Bert. Tay, Patuloy ni Aliana. pangako po, mag-aaral po akong mabuti. Gagawin ko po ang lahat para hindi na natin maranasan yun. Gagawin ko po ang lahat para hindi na po kayo magmakaawa ng kahit na ano sa kahit kanino. Hindi po tayo mananatiling ganito lamang habang buhay. Tumango si Mang Bert, hindi makapagsalita dahil sa kanyang emosyon. Palang araw, Tay. Mariing sabi ni Aliana. Ako po ang mag-aangat sa atin. Sa gabing iyon, pagkatapos kumain ng kaperasong sardinas at tinapay, sinindihan na ni Mang Bert ang lumang lampara at binantayan ng dalawa habang natutulog. Tinitigan niya ang payat na katawan ng mga bata. Ang mukha nilang walang malay sa bigat ng buhay. At sa murang edad ni Aliana, naitanim na ang binhi ng pagbabago. Bining hindi lalago sa lupa ng yaman, kung hindi sa lupa ng sakit, hiya at pangarap. Hindi niya alam kung gaano katagal, pero alam niyang darating ang araw na hindi na sila titignan ng mababa ng kahit na sino. Dahil ang pangako niya ay hindi basta salita lamang. Ito ang kanyang magiging sandata laban sa kanilang kahirapan. Lumipas ang mga taon na puno ng pagod, puyat at tahimik na pag-iyak sa gabi. Ngunit kasabay nito ay ang unti-unting pag-usad ng pangarap na sinimulan ni Aliana noong araw ng piyesta. Ang araw na tinuring silang walang halaga. Yun ang sugat na unti-unting naging lakas. Sa high school, naging honor student si Aliana. Kahit luma ang kanyang sapatos, kahit mahiyain, kahit madalas ay naghihintay lang ng libreng modules dahil wala silang pera, ipinakita niyang hindi kayang hadlangan ng kahirapan ng kanyang determinasyon at pagsisikap. Madalas siyang nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng poste kapag wala nang langis ang lampara nila. Samantalang si Louie ay lumaki ring masipag. Minsan ay tumutulong kay Mang Bert na maglinis ng sidecar o maghatid ng pasahero. At si Mang Bert, siya ang haligi na hindi bumibitaw.
3 trabaho ang sabay-sabay niyang pinasok. Pamamasada, pag-aayos ng sarang upuan ng ilang kapitbahay, at paminsan-minsan ay pagtulong sa construction kapag may bakanteng oras. Ang katawan niya'y lumamlam sa lakas. Ngunit ang puso niyang para sa mga anak ay hindi kailanman nanghina. Dumating ang panahon na magkokoleyo na si Aliana. Wala silang pera, ngunit hindi yun naging hadlang. Kumuha siya ng scholarship exam at pinalad siyang makapasa. Buong tuition ay paid na. Hindi napigilan ni Mang Bert ang maluha noong araw na yon. Tay, libre na po ang tuition ko. Balita ni Aliana habang hawak ang papel. Parang napawi ang ilang taong bigat sa balikat ni Bert. Salamat po, Panginoon. Ang tanging nasambit niya bago niya niyakap ang kanyang anak. Sa kolehiyo, kumuha si Aliana ng accountancy. Kurso na alam niyang magbibigay daan sa mas magandang buhay. Ngunit hindi madali. Madalas siyang kulang sa pagkain. Minsan ay isang perasong tinapay lang sa buong araw. Tumutulong siya bilang student assistant upang kumita ng maliit na allowance. Paminsan-minsan ay nanghiram siya ng libro dahil hindi kayang bumili. Kapag tinatamaan siya ng pagod, naaalala niya ang veranda ng bahay ni Soledad, ang gutom na kanyang kapatid na si Louie, at ang pilit ng ngiti ng kanyang ama. At dahil doon ay agad na bumabalik ang kanyang lakas. Samantala, sa paglipas pa ng ilang taon, si Louie ay nakapasok rin bilang engineering. Hindi man buong scholarship, nakakuha naman siya ng partial grant. Pinagkakasya nila ang natitirang bayarin sa tulong ng maliit na kita ng ama, ng paminsan-minsang racket at ng tiyaga ni Aliana na magturo ng accounting sa mas mababang batch para magkaroon ng extra na panggastos. Sa tuwing umuwi si Aliana galing klase, lagi niyang nakikita si Mang Bert na pagod, pawis na pawis, at halos hindi na maitaas ang balikat. Ngunit laging merong ngiti. Anak, okay lang ako. Basta't makita ko kayong nag-aaral ng mabuti. Isang gabi, nadatna ni Aliana ang ama na nakatulog sa upuan. Hawak pa ang maliit na lata ng langis na pang-maintenance ng sidecar. Napaiyak siya. Sa tahimik ng kwarto, tanging pangako niya ang umaalingaw. Tay, hindi po masasayang ang paghihirap niyo. At tunay ngang hindi ito nasayang, sapagkat si Aliana ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Dumating ang pinakamahalagang araw sa buhay niya. Ito ay ang board exam. Ilang buwan halos walang tulog. Gabing-gabi na akong umuwi at napakaaga kong bumangon. Naging kaibigan niya ang makapal na libro, ang kape, at ang lamparang matagal ng kinakalawang, ngunit nagbibigay pa rin ng liwanag. Anak, kaya mo yan, sabi ni Mang Bert habang iniabot ang baon nitong tubig. Nagdarasal ako, palagi para sa iyo. Ngumiti si Aliana. Tay, para po ito sa atin. Sa huling sandali bago siya pumasok sa examination room, pumikit siya at inalala ang lahat. Ang veranda sa fiesta, ang gutom na kapatid, at ang luha ng kanyang ama. Ang pangakong binitawan niya noon, at ang lahat ng sakit ay naging gasolina ng kanyang tapang. Lumipas ang ilang linggo. Dumating ang araw ng resulta. Nanginginig ang kamay ni Aliana habang binubuksan ang website sa cellphone. Nakahawak si Louie sa balikat niya, habang si Mang Bert naman ay tahimik lang sa gilid, pinipigil ang kabahan. Pag-scroll nila pababa, napatakip sa bibig si Aliana. Tay, Louie, nanginginig niyang sabi. Top notcher po ako. Parang hindi kaagad nakagalaw si Mang Bert. Nakatitig lamang siya sa kanyang anak na parang hindi makapaniwala. Maya-maya ay bumuhos ang kanyang luha. Anak, top notcher ka? At bago pa niya mapigilan, niyakap niya ng mahigpit si Aliana. Tila ayaw niya ng bitawan. Si Louie naman ay tumalon sa tuwa. Ate, ang galing-galing mo. Sabi ko naman sa'yo eh. Kinabukasan, nagsimula nang magpaula ng job offers ang iba't ibang kumpanya. May mga nag-alok ng mataas na sweldo
May iba namang nag-alok ng housing benefits. Ngunit hindi pera ang unang sumagay sa isip ni Aliana, kung hindi kung papaano niya kaagad matutulungan ang kanyang ama. "Anak," sabi ni Mang Bert noong araw na pumirma si Aliana ng kontrata sa isang kilalang kumpanya, "hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya ngayon." Ngumiti si Aliana, puno ng pagmamahal ang mga mata. Tay, kayo po ang dahilan kung bakit ako tumayo mula sa lahat ng kahihiyan. Ito po, para po ito sa inyo. At doon nagsimula ang pagbabago sa buhay ng pamilya. Sa unang sweldo ni Aliana, agad niyang dinala si Mang Bert at Louie sa isang buffet restaurant. Yung matagal ng pangarap ni Mang Bert ngunit hindi niya kayang puntahan kahit minsan. Pag-upo nila sa mesa, hindi makapaniwala si Mang Bert. Ang mga ilaw, ang malamig na hangin, at ang mayayamang pagkaing nakahain. Parang ibang mundo ito para sa kanila. "Ate, ang dami pong pagkain," sabi ni Louie habang hindi maalis ang tingin sa trays. Tay, Sabi ni Aliana habang hawak ang kamay ng ama. ito po ang araw na gusto kong makita kayong masaya. Hindi nahihiya at hindi inaapi. At higit sa lahat, hindi po itinataboy. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, kumain si Mang Bert ng walang iniisip. Hindi niya kailangang magtipid. Hindi niya kailangang umuwi kaagad para magtrabaho. Nang gabing iyon, busog ang kanyang tiyan at pati na rin ang kanyang puso. Pagkatapos ng 2 taon, nakapagtapos na rin si Louie bilang engineer at gaya ng pangako niya, "Tay, ako naman po, ihatid ko kayo kahit saan." Unti-unti nilang narating ang mga pangarap na dati suntok sa buwan lang. Isang pamilyang sabay-sabay na umaangat mula sa hirap. Dala ang sugat pero mas matatag kesa dati. Habang patuloy na umaangat ang buhay ni Aliana, Mang Bert at Louie, unti-unti namang kumakalat sa buong bayan ang balitang top-notcher si Aliana at engineer na si Louie. Lahat ay umahanga sa kanila. Maliban na lamang sa isang grupo ng tao, ang kanilang mga kamag-anak na dating nanghamak sa kanila. Isang hapon, habang naglalakad si Mang Bert sa palengke para mamili ng gulay, merong biglang bumulong sa kanyang likod. Oy, di ba si Bert yun? Di ba dati sobrang hirap niyan? Nagsa-sidecar lang? Pero ngayon daw, top-notcher ang anak. Swerte rin minsan ng ampas lupang to no? Napahinto si Mang Bert. Ramdam niya ang hapdi ng lumang sugat. Pero bago pa siya makatalikod, may lumapit sa kanya. Si Soledad, ang pinsang hindi tumanggap sa kanila sa bahay nito. Ang pinsang madalas magmalinis sa ibang tao, pero palaging nang mamaliit sa kanya. Bert, Bati nito na may sobrang plastic ng ngiti. oy, congratulations ha. Narinig namin ang patungkol kay Aliana at Louie. Nakakatuwa naman. Ngumiti si Mang Bert, pero kita sa mga mata niya ang pag-iingat. "Salamat ha." Ay, sandali. Sabat ni Lani habang nakahawak sa bewang niya. Baka naman pwede kayong bumisita sa amin. Kahit minsan lang. Gusto ka raw makita ng mga pamangkin mo. Dati kasi diba, parang nahiya ka sa amin. Sa salitang nahiya ka, pumintig ang dibdib ni Mang Bert. Kilalang kilala niya ang tono nito. Hindi pagbabati kung hindi paalala ng kahihiyan na ipinaramdam nila noon. Pero bago pa siya makasagot, may tumawag mula sa gilid. Tay, Napalingon sila. Si Aliana, nakasuot ng malinis na office attire. May hawak na eco bag na may lamang pinamili. oh, Aliana, ikaw na ba yan? Ang ganda mo na talaga ngayon. Ang linis mo ng tignan. Sabi ni Soledad habang biglang nag-iba ang tono. Iba talaga pag nag-aaral, no? Ngumiti si Aliana ngunit hindi yumuko. Hindi tulad ng dati. Hello po. Magalang ngunit merong tikas. Nagkipit balikat si Soledad at tumawa ng pilit. Alam mo, baka naman may hiring sa kumpanya nyo. Yung anak ko kasi nag-resign na sa trabaho niya. Malay mo, matulungan mo kami.
Ay, at saka nga pala, yung isang pinsan mo baka pwedeng pag-apply na rin. At doon, naintindihan ni Aliana. Hindi lumalapit ang mga ito dahil sila ay pamilya. Hindi lumalapit ang mga ito dahil sa pagmamahal. Lumalapit sila dahil umaangat na sina Aliana at gusto nilang makisawsaw sa tagumpay. Bigla silang nagkaroon ng mga kamag-anak. Pero noong walang-wala sila, ay hindi sila nito pinapansin. Tay, Sabi ni Aliana habang mahigpit ang hawak sa kamay ng kanyang ama. halika na po. Umalis na po tayo. Baka malate pa po tayo sa appointment. Tumalikod na si Aliana, pero humabol itong si Soledad. Ay, Aliana, huwag kang maging maarte ha. Nakakalimutan mo na ba? Pamilya tayo. Huminto si Aliana. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa unang pagkakataon, narinig ng buong palengke ang boses niya. Hindi galit, hindi rin paos, kung hindi matatag. Ang pamilya ay nagpapalakasan, hindi naghihilaan pababa. Noon, tinatawanan niyo lang kami. Hindi niyo kami tinatanggap sa inyo. Pero ngayong nakaahon na kami, ngayon kayo lalapit. Pasensya na po. Pero hindi ko yun utang at wala po akong pananagutan sa inyo. Tahimik ang lahat at sa unang pagkakataon, si Soledad, ang mapagmataas na kanyang tiyahin, ay hindi nakapagsalita. Pag-uwi nila, tahimik lang si Mang Bert habang naglalakad. Maya-maya ay ngumiti siya. Aliana, anak, natutuwa ako sa iyo dahil ang tapang mo. Ngumiti ang dalaga. Tay, hindi na po tayo yung dati nilang inaapakapakan at inaapi. Sabay silang napangiti at pagkatapos ay sabay na silang umuwi. Mas magaan ang pakiramdam dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi ang yumaman, kung hindi ang humarap sa nakaraan ng taas ang noo. Lumipas ang ilang buwan matapos ang insidente sa palengke. Habang lalong umaangat ang buhay ni Aliana at Mang Bert, pati na rin ang kanyang kapatid na si Louie, unti-unti namang lumilitaw ang tunay na sitwasyon ng mga kamag-anak na minsang nang hamak sa kanila. Isang gabi, habang sabay-sabay kumakain sina Aliana, Louie at Mang Bert, may kumatok sa kanilang bahay. Hindi sanay ang pamilya na may bisita sa gabi, kaya't nagkatinginan sila. Pagbukas ni Mang Bert ng pinto, bumungad na naman si Soledad. Hindi nakaayos, namumugto ang mga mata at halatang bagong iyak. Bert, pwede ka bang makausap? Sambit nito, halos pabulong. Tumango si Mang Bert, kahit may halong pagtataka. Pumasok si Soledad. Kasama niya ang dalawa niyang kapatid na mapagmataas rin noon. Pero ngayon, nakatungo sila pare-pareho, tila mga batang nahuli sa kasalanan. Ano pong may paglilingkod namin? Malamig na tanong ni Aliana. Mahinahon pero ramdam ang tika sa tono. Nagkatinginan ng tatlo bago nagsimulang magsalita ang isa sa kanyang mga tiyahin. Aliana? Bert? Hindi kami narito para manghingi ng trabaho. Hindi rin pera. Narito kami dahil kailangan naming magpakatotoo. Tahimik ang bahay. Tanging ang maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Soledad. Bumagsak ang negosyo namin. Patuloy ng kanyang tiyahin. Yung inipon namin noon, nawala lahat dahil sa isang investment scam. Nagkabaon-baon kami sa utang. Ngayon ay pare-pareho kaming sinisingil. Sumabat naman ang isa. Hindi makahinga sa higbi. Nagkamali kami. Napakayapang namin noon. Tinatawanan namin ang mahihirap. Pati na rin kayo. Inakala namin hindi kayo aasenso kahit kailan. Ikinakahiya namin kayo bilang kamag-anak. Kaya hindi namin kayo pinapapasok kapag mayroong handaan. Pero sa bandang huli, kami pa pala ang babagsak. Hindi kumibo si Mang Bert. Ang dating mahiyain na lalaking palaging yumuyuko ay nakatingin ngayon ng diretso, kalmado at hindi nangingimi. Naiintindihan ko ang sitwasyon nyo, sabi niya. Pero bakit kayo lumapit sa amin?
Dahil ba umaasa kayo na kami ay tutulong sa inyo? Umiling si Soledad. Hindi. Lumapit kami para humingi ng tawad. Hindi namin hinihintay na tulungan niyo kami. Gusto lang namin alisin ang bigat na matagal na naming dala-dala. Maya-maya ay nagsalita si Alyana. Noon, kahit anong gawin namin, mali sa paningin niyo. Hindi niyo kami pinapansin at hindi niyo kami tinuturing na kamag-anak. Ngayon, heto kayo, humingi ng tawad. At kahit na mahirap tanggapin para sa akin, naiintindihan ko. Tumingin siya kay Mang Bert at tumango ng marahan. Ang patawad ay binibigay, pero ang tiwala ay pinaghihirapan. Patuloy ni Alyana. Hindi namin kayo ipagtatapuyan, pero hindi rin namin pwedeng ibalik ang dati. Hindi na kami babalik sa lugar kung saan kami inaapi. Tahimik ang tatlo at isa-isang tumango. Pag-alis ng kanilang mga kamag-anak, napabuntong hininga si Mang Bert. Anak, kung noong araw ay nangyari yon, baka lumuhod pa ako para tulungan sila. Pero ngayon, alam kong hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko. Hindi na natin sila kailangan sa ating mga buhay. Nakatayo tayo nang wala sila. Ngayong nakaangat tayo, saka sila lumalapit sa atin. Hindi tama, anak. Kaya't hayaan na lang natin sila. Ipanalangin na lang natin na maging maayos ang kanilang buhay. At sana ay may matutunan silang aral sa kanilang pinagdaraanan. Ngumiti si Alyana. May halong onting lungkot at ginhawa. Tay, minsan ang buhay marunong kumante. Hindi natin kailangang makiganti. At sa unang pagkakataon, naunawaan nilang pamilya na ang pag-angat ay hindi patungkol sa paghiganti, kung hindi patungkol sa paglayo sa sakit at pagpili ng kapayapaan. Makalipas ang ilang taon, tuluyan nang dumating ang pinakamalaking pagbabago sa kanilang pamilya. Si Louie ay isa na ngayong ganap na engineer. Halos hindi makapaniwala si Mang Bert na ang dalawang anak niya na minsay nakaupo lamang sa gilid ng beranda, nagugutom at hindi pinapansin, ngayon ay parehong profesional na at matagumpay. Isang araw habang sabay-sabay silang kumakain sa bagong bahay na binili ni Alyana sa Australia, isang bahay na dati ay pangarap lamang sa papel at panaginip. Napatitig si Mang Bert sa dalawang anak. Tahimik siya, nakangiti, pero may nagliliparang ala-ala sa isipan niya. Tay, okay lang po ba kayo? Tanong ni Louie habang iniabot ang baso ng tubig. Oo anak, mahina niyang sagot. Iniisip ko lang kung gaano kabilis nagbago ang buhay natin. At muli niyang naalala ang araw na naghintay sila sa veranda ni Aling Soledad. Ang gutom, ang hiya, ang pagmamaliit, at ang sakit na nagdulot sa kanya ng halos mawalan ng pag-asa. Ngunit higit na matindi ang kirot ng maalala niya ang mga mata ng kanyang mga anak noon. Nakukutom, naghihintay, at nagtitiis. Hindi ko makakalimutan yon, dagdag niya. Yung araw na yon ang nagturo sa akin na hindi ko kayang iparamdam ulit sa inyo ang ganong sakit. At mga anak, natupad niyo ang lahat ng pangarap na hindi ko kayang abutin para sa inyo. Proud na proud ako sa inyo. Ngumiti si Louie at lumapit sa ama upang yakapin ito. Tay, hindi po kami aabot dito kung hindi po dahil sa inyo. Kaya kami nagsikap dahil ayaw naming masayang ang lahat ng sakripisyo nyo. Sa gitna ng kanilang masayang buhay, kumalat ang balita patungkol kay Aling Soledad. Hindi ito bumuti. Hindi pamilya o kaibigan ang nasa tabi niya. Na-stroke ito at nakaupo lamang sa wheelchair. Nakatitig sa kawalan. Ang dating malakas manghamak, ngayon ay nakabukod, tahimik, at kilalimutan ng mga taong una niyang tinulungan. Isang gabi, napansin ni Alyana na tila malungkot si Mang Bert habang tinitignan ang kanyang cellphone. Nakadisplay sa screen ang larawan ni Soledad na nakita niya sa social media. Puno ng lungkot at pangungulila. Tay, maingat na sabi ni Alyana. kung gusto niyo pong dalawin si Chang. Umiling si Bert. Hindi ko siya kinamumuhuyan, anak.
Pero minsan, ang pagbangon natin ay hindi nangangahulugang babalik tayo sa lugar kung saan tayo sinaktan. Tumango si Aliana. Tama po kayo, Tay. Sa mga sumunod na taon, lalong lumago ang buhay nilang tatlo. Nakapagpatayo sila ng bahay sa Pilipinas. Nakapag-ipon at nakapagbigay ng negosyo sa ilang kababayan. Lumawak ang kanilang kabutihan, hindi lamang ang kanilang tagumpay. At dito nila natutunan ang pinakamahalagang aral. Ang kahirapan ay hindi sumpa. Ngunit ang pang-aapi ay tunay na nakakasira, hindi sa katawan, kung hindi sa puso. At sa bawat pagdapa, may pagkakataong tumindig. Sa bawat sakit ay merong aral. At sa bawat pangmamaliit, may biyayang naghihintay sa dulo. Hindi man nila nakamit ang hustisya mula sa bibig ng taong nanghamak. Nakuha naman nila ang hustisya sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagbangon. At ito, ang kwento ng mag-amang minsang hindi tinanggap sa marangyang bahay. Kumukulo ang tiyan sa gutom at ikinakaya. Ngunit ngayoy, nasa tuktok na sila ng tagumpay. Mapayapa, masaya, at higit sa lahat ay marangal. Sino nga bang mag-aakala na ang dating pamilyang mahirap ngayon ay masagana na sa buhay? Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!